Hindi ko na kayang itago pa. Parang isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa dibdib ko at ngayon lang ako nakahanap ng lakas para tanggalin. Alam mo yun, yung pakiramdam na parang may lihim na sinusubukan mong itago, pero sa bawat araw na lumilipas, parang lumalaki lang siya. Si Lolo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero simula pa lang, may mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Si Lolo, na parang matagal ko nang kilala, pero sa isang pagkakataon, bigla na lang nagbago ang lahat. Hindi ko na kayang sabihin sa kanya na ang mga tingin niya sa akin ay iba na. Na ang mga hawak niya, parang may iba nang ibig sabihin. At si Mark, yung boyfriend ko, na akala ko'y siya na siya na ang makakasama ko hanggang sa dulo. Hindi ko alam kung anong nangyari, DJ, pero parang lahat ng pangarap ko, unti-unting nabasag dahil sa kanya. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon meron kami. Ang sakit lang na makita ang sarili ko na nasa gitna ng 2 taong mahal ko, pero parehong nagbigay sa akin ng sakit na hindi ko inaasahan. Lolo at Mark, 2 silang lalaki sa buhay ko, pero parehong nagtakda ng mga limitasyon na hindi ko na kayang ipagpatuloy. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang totoo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Pero siguro, kailangan ko na rin magsalita. Hindi ko na kayang magtago pa, at hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Nakakasuffocate na yung mga lihim, DJ. Kaya heto ako, nagtatapat, hopang na matutulungan mo akong mag-isip kung anong next step ko. Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang maayos ang lahat, pero ang isang bagay lang ang sigurado, hindi ko na kayang pigilan ang mga nararamdaman ko. Wala akong ibang matandaan kundi si Lolo. Mula pagkabata ko, siya na ang nag-alaga sa akin, siya ang naging guro, ang tatay na hindi ko naranasan. Ang magulang ko, hindi ko na sila maalala. Si Lolo lang ang laging nandyan, kaya parang siya na lang ang naging mundo ko. Kumbaga, lahat ng pagmamahal ko, sa kanya ko lang naibigay. Hindi ko na alam kung paano nagsimula, pero sigurado akong naging malapit kami sa isa't isa. Halos wala akong takot sa kanya, kasi siya yung laging andyan, kaya siguro naging malalim yung relasyon namin. Sana lang, sa mga tingin niya sa akin, hindi ko sana naramdaman yung kakaibang init na parang may higit pa sa pagiging apo. Hindi ko naman siya sinisisi, pero yung mga pagkakataong parang sa kanya lang ako umiikot, hindi ko na kayang balewalain. Lolo na siya, pero may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. May mga gabing bigla ko na lang siyang tinitingnan at hindi ko alam kung bakit, pero parang may init na nagmumula sa kanya na hindi ko kayang gawing normal. Tapos dumating si Mark, siya yung unang lalaking iniiwasan ko, pero hindi ko kayang itulak palayo. Akala ko, si Mark na yung para sa akin, yung hahanap ng kasamahan ko. Yung mga simpleng gabi na magkasama kami, akala ko makakasama ko siya forever, pero parang hindi ko na siya kilala. May mga pagkakataon na parang nakatingin lang siya sa mga mata ko, pero hindi ko nakikita yung init na gusto ko. Siguro kaya ko rin nahulog kay Lolo, kasi hindi ko nahanap kay Mark yung parehong tingin. Si Lolo, hindi ko siya maiwasan, kasi siya yung naging unang lalaki sa buhay ko. Tapos, iniisip ko kung nagkakamali ba ako. Parang may mga senyales na sana pinansin ko, pero hindi ko. Puno ng hindi pagkakaintindihan yung relasyon ko kay Mark, pero hindi ko akalain na si Lolo pa yung magiging dahilan ng lahat ng nangyari. Hindi ko rin sigurado kung paano ko nakalimutan na siya ay lolo ko lang, pero nagustuhan ko yung pagmamahal na binigay niya sa akin, na hindi ko nahanap sa kahit kanino. Nandyan siya, palaging tapat, pero sa mga pagkakataong tinitingnan ko siya, parang ako lang ang nakakaalam ng lahat ng ito. At ngayon, hindi ko na alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung sino ang unang nagdala ng sakit, si Lolo o si Mark, pero hindi ko kayang kalimutan lahat ng nangyari. Lahat ng iniwasan ko, bumangon na ngayon, at wala akong ibang magawa kundi magtapat. Hindi ko alam kung anong inexpect ko pagkatapos kong magtapat. Nung sinabi ko kay Lolo, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Si Lolo, parang wala lang. Parang hindi siya naapektuhan sa mga sinabi ko. Parang walang nangyari. Hindi ko alam kung ako lang ba yung tanga, o kung siya ba yung hindi nakakaalam ng gravity ng sitwasyon. Pero yung mga mata niya, hindi siya nagulat, hindi siya nagalit, hindi rin siya natakot. Parang, inaalala ko, baka nga hindi siya naramdaman ng lahat ng nararamdaman ko. Yung mga galit, takot, pangarap, lahat, bigla na lang nawala sa kanya. Kahit anong gawin ko,
hindi ko siya makita na nagsasabi ng kahit anong salita, parang wala lang. Nag-aksaya pa ako ng panahon sa mga salitang iyon, pero siya, walang pakialam. Parang andyan siya, pero hindi ako kasama sa mundo niya. Gusto ko sanang magalit, pero wala akong magawa. Kasi, bakit ako magagalit? Siya pa rin ang lolo ko. Pero yung reaksyon niya, walang nangyaring pagbabago sa kanya. Hindi ko na alam kung paano mag-isip. Tapos, si Mark, yung nararamdaman ko kay Mark, ibang klase. Si Mark, pagkatapos ng lahat, parang wala nang natirang pondo para sa akin. Alam mo yung feeling na may iba sa mga mata niya, na parang hindi na ako ang tinitingnan niya ng buo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali, kung bakit ganun ang ginawa niya. Parang hindi niya na ako kilala. Gusto ko ng space, sabi niya, habang nakatingin lang ako. Parang hindi na ako ang mahal niya. Parang hindi ko na alam kung bakit kami pa, kung ano yung nangyari sa relasyon namin na nagbago. Dahil sa mga reaksyong yun, hindi ko maiwasang mag-isip. Ako lang ba yung may sala? Ako ba yung nagkamali? Bakit wala ni isa man sa kanila ang nagpakita ng kahit konting pag-unawa? Yung nararamdaman ko, parang walang lugar sa kanila. Yung mga taong inaasahan ko, hindi man lang nagbigay ng reaksyon na nagpatibay sa akin. Parang wala na akong mapuntahan, wala akong ibang mapagkatiwalaan. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng sakit yung nararamdaman ko, pero ramdam ko. Lolo at Mark, dalawa silang pinagmulan ng lahat ng sakit na ito, at sa kanilang reaksyon, parang hindi ako naaalala, parang hindi nila naisip kung ano yung nararamdaman ko. Minsan, naiisip ko kung may nagawa ba akong mali, o kung talagang ganito lang. Kung yung nararamdaman ko ay wala lang sa kanila. Parang, kahit na magtapat ako, parang hindi ko pa rin kayang baguhin ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito, o kung may silbi ba ang magtapat pa. Siguro, ako lang talaga yung hindi nakaka-move on. Hindi ko akalain na ganito magiging epekto ng mga sinabi ko. Parang isang malaking lindol na gumugulantang sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Lolo at Mark, ang mga tao na inaasahan ko, sila pa yung naging sanhi ng lahat ng ito. Tapos, ako lang mag-isa na naiwan sa gitna ng mga piraso. Wala akong masandalan, wala akong matano na solusyon. Puno ng kalituhan at guilt, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang sakit lang na makita na parang wala silang pakialam sa lahat ng nangyari. Na parang lahat ng itinaguyod ko, bigla na lang nagkawatak-watak. Si Lolo, hindi na ako binigyan ng kahit anong pagkakataon. Parang wala na siyang pakialam sa akin. Pagtingin ko sa kanya, hindi ko na nakikita yung matandang lolo ko. Naalala ko pa nung bata ako, siya lang ang naging gabay ko, pero ngayon, parang hindi na ako kabilang sa mundo niya. Yung mga simpleng galak na meron kami dati, parang bigla na lang nawala. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. At hindi ko alam kung paano ko haharapin siya. Para bang may pader na pagitan namin na hindi ko kayang buwagin. Si Mark, yun naman, ayoko na sanang mag-isip pa. Pero hindi ko kayang itago yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon meron kami ngayon. Saan ko ba ipapwesto ang sarili ko? Gusto ko siyang yakapin, pero siya, hindi ko siya nararamdaman. Parang ang layo na niya sa akin. Hindi ko alam kung ako ba yung nagkamali o siya. Pero ang sakit, DJ, kasi nararamdaman ko na hindi ako kasali sa mundo niya. Ang dami ko nang binigay sa kanya, pero parang ang lahat ng iyon, nawala lang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa relasyon namin. Gusto ko siyang kausapin, pero takot ako na baka lalo pa siyang lumayo. Ngayon, natutunan kong mahirap magtago ng mga lihim. Parang napakabigat ng mga nararamdaman ko. Ang sakit lang na makita na kahit ikaw mismo, hindi mo na kayang pagtakpan yung mga pagkakamali mo. Hindi ko alam kung anong dapat gawin ko, kung paano ko aayusin ang lahat ng ito. Lahat ng tao, parang sila na lang ang may hawak sa mga desisyon ko, at ako, patuloy lang na sumusunod. Nawala na yung mga pangarap ko na ang saya-saya lang, na ako at si Mark, or ako at si Lolo, ay magiging okay. Pero wala, parang bigla na lang akong naiiwan sa dilim. Iniisip ko kung may pag-asa pa ba. Pero sa ngayon, parang hindi ko na kaya. Kasi lahat ng mga galak na inisip ko, bigla na lang nawawala. Ilang gabi na akong hindi makatulog, DJ, at ang mga tanong ko sa sarili ko ay hindi ko na kayang sagutin. Kung ganito na lang ba talaga? Kung wala na bang solusyon? Bakit kaya ganito?
Kung may paraan pa bang mag-ayos ng lahat ng ito, or baka may mga bagay na hindi na dapat ayusin. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon akong humingi ng tawad. Alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang ayusin lahat ng pagkakamali ko mag-isa, kaya nag-isip ako kung paano ko haharapin si Lolo at si Mark. Gusto ko sanang bumalik sa dati, sana yung lahat ng nangyari ay isang malaking pagkakamali lang. Pero alam ko, hindi ko kayang isantabi na lang yun. Kailangan ko silang kausapin. Kailangan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang maibalik, lalo na kung ang mga puso na ang napinsala. Unang pumunta ako kay Lolo. Akala ko madali lang. Akala ko, makikita ko sa mata niya na tinatanggap niya ako, na ang lahat ng sakit ay maglalaho, pero hindi pala ganun kadali. Si Lolo, hindi ko alam kung natatakot ba siya, o kung galit siya, pero nung hinarap ko siya, hindi ko nakita yung inaasahan kong reaksyon. Hindi siya nagbago. Wala siyang sinabi. Minsan, parang nawawala siya sa mundo ko, hindi ko siya kayang maabot. Pero sigurado akong nasaktan siya. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat lapitan, kung paano ko siya kakausapin, kasi ang dami ng gap na naghiwalay sa amin. Hindi ko alam kung paanong babangon sa lahat ng ito, kung wala siyang pakialam. Si Mark, hindi ko rin alam kung paano ko siya aasikasuhin. Iba ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko alam kung naramdaman ba niya yung sakit na nararamdaman ko. Tumawag ako, at nung una, hindi siya sumagot. Alam ko na hindi siya masaya sa akin. Pinilit kong makipag-usap sa kanya, pero parang wall na lang. Ang bigat ng bawat salita, at mas lalo lang siyang lumayo. Nang makipagkita kami, tinanong ko siya kung may pagkakataon pa ba kami. Kung may space ba siya para sa akin. Pero ang sagot niya, matigas, wala na. Tila ba naubos na ang lahat ng pagkakataon. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko para ipakita sa kanila na nagsisisi ako. Ang hirap kasi, DJ, parang lahat ng nasira, ay hindi ko na kayang ayusin. Iniisip ko, baka nga hindi ko na kayang ibalik yung dating tayo. Siguro, ang pinakamahirap sa lahat ay yung hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari. Hindi ko kayang baguhin ang mga nararamdaman nila, kahit na gusto ko. Lolo, Mark, sila yung mga tao na pinakamahalaga sa akin, pero bakit sa tuwing humihingi ako ng tawad, parang may pader na pagitan namin? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod. Minsan naiisip ko, baka kailangan ko lang talagang matutong magpatawad sa sarili ko. Dahil kahit gaano ko papilitin, hindi ko kayang bawiin ang mga desisyon ko. Ang tanging magagawa ko na lang ay tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang itama, lalo na kung masyadong malalim na ang sugat. Pero gusto ko pa ring magsimula, kahit na ang sakit, kahit na ang hirap. Kasi, hindi ko kayang mawala sila sa buhay ko. Pero, ang tanong ko, DJ, kung ang kasalanan ko'y sapat na ba para magtulungan kami muli? O baka nga, nasira na ang lahat. Sa wakas, hindi ko na kayang maghintay pa. Dumating yung punto na kailangan ko ng magdesisyon, kung magpapatuloy ba akong magtago, o kung haharapin ko na ang lahat ng ito, kahit na ang sakit. Lolo at Mark, sila yung dalawang tao na pinakamahalaga sa buhay ko. Pero parehong naging dahilan ng lahat ng sakit na ito. Kaya, nagdesisyon akong makipagkita sa kanila pareho. Wala nang palusot, wala nang lusot. Kung gusto ko talagang mag-ayos ng lahat, kailangan ko silang tanungin ng diretso kung anong mangyayari sa atin, kung may silbi ba ang mga pagsubok na ito. Una, kay Lolo. Pumunta ako sa bahay niya. Ang bigat ng dibdib ko habang papalapit ako. Nang makita ko siya, hindi ko alam kung paano ko siya uumpisahan. Wala akong ibang sinabi kundi, Lolo, kailangan ko magtapat. Pero hindi ko alam kung paano ko dadalhin ang mga salita. Patawad. Yung salitang yun, nagmumukhang maliit kumpara sa lahat ng ginawa ko. Pero habang pinagmamasdan ko siya, ramdam ko ang hinagpis, hindi lang sa mata niya, kundi pati sa katawan niya. Hindi siya umiimik. Alam ko na hindi ko kayang baguhin ang nangyari, pero umaasa ako na makakahanap kami ng konting pag-unawa. Pero siya, hindi pa rin umiimik. Nandyan siya, pero parang wala. Parang may pader sa pagitan namin, at hindi ko kayang masira. At then, si Mark. Kung masakit kay Lolo, mas masakit kay Mark. Hindi ko na kayang tingnan yung mga mata niyang malayo na. Tumawag ako, at nagkita kami sa isang coffee shop. Alam kong hindi ko kayang maghanap ng excuse, kaya umupo ako at sinabi ko agad, Mark, gusto ko nang mag-usap. Hindi ko na kayang magtago.
DJ. Sabi niya, ano pang matitira sa atin, kung ganoon na ang nangyari. Parang sinaksak ako ng mga salitang yun. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon mayroon kami. Gusto ko sanang magtapat, pero siya, parang wala nang pakialam. Naghihintay ako ng kahit isang sagot na magbibigay liwanag, pero wala. Walang maliwanag na sagot. Ang mga mata niya, parang wala na akong halaga. Hindi ko na siya makikita gaya ng dati. Habang nag-uusap kami, hindi ko na kayang kontrolin ang emosyon ko. Siguro, hindi ko na kayang itago pa. Bawat sagot na lumalabas sa bibig niya, masakit. Bawat minuto na dumadaan, parang natutuklap ang mga bahagi ng puso ko. Lolo, Mark, dalawa silang naging dahilan ng lahat ng ito. Pareho silang mahalaga sa buhay ko, pero parehong naging sanhi ng aking mga pagkatalo. Hindi ko alam kung anong klaseng kasunduan ang naiwang nakatago sa aming mga mata, pero sigurado akong hindi ko kayang ayusin pa ang lahat. Alam ko, hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman nila. Hindi ko kayang gawing maayos ang lahat ng mga pagkakamali ko. Siguro, hindi ko na talaga kayang ayusin. Habang naglalakad ako pabalik sa bahay ko, ramdam ko ang bigat ng mga desisyon ko. Tinanong ko ang sarili ko, kung may pagkakataon pa bang magkaayos kami. Siguro hindi ko pa rin alam ang sagot, at baka hindi ko na rin makita ang mga sagot sa tanong ko. Pero sigurado ako na ang mga tanong na ito ay mananatili sa akin. Naisip ko, baka ang pinakamahalaga, DJ, ay hindi ang pagtatapos, kundi ang mga hakbang na ginawa ko para magtangkang magbago. Pero kung talagang magbabago ako, paano ko haharapin ang mga taong nasaktan ko? Pwede pa bang magkaroon ng kalutasan? Tama ba itong ginagawa ko? Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Siguro, lahat ng sakit na dinanas ko, hindi pa rin siya nawawala. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap na kahit anong gawin ko, hindi ko kayang ibalik yung mga nawasak na relasyon. Pero ang hirap, DJ, kasi may mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Yung mga pagkakamali ko, nag-iwan ng mga sugat na matagal pa bago maghilom, kung maghihilom man. Wala akong ibang magawa kundi tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang ayusin, at hindi lahat ng tao ay kailangang magsabi ng, okay lang, okay na. Baka nga hindi na kayang ayusin pa ang lahat. Pero kahit ganun, natutunan ko na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman nila. Hindi ko kayang pilitin ang mga tao na tanggapin ako agad, na magpatawad ng mabilis. Siguro nga, hindi ko na kayang ayusin lahat, pero natutunan ko rin na dapat ay tanggapin ko ang sarili ko. Yung mga pagkakamali ko, pinili ko na siyang i-accept at magpatuloy. Hindi ko na pwedeng i-deny kung ano ang nangyari. Bawat desisyon na ginawa ko, may consequences. Siguro, ganito ang buhay. Hindi laging makukuha yung gusto mo, pero may mga pagkakataon na matututo ka pa rin kahit na ang sakit. Si Lolo, hindi ko alam kung paano kami babalik sa dating kami. Hindi ko na kayang ipilit na magiging normal lahat ng bagay. Siguro, may mga bagay na talagang hindi na babalik sa kung paano siya dati, pero nagpasalamat ako sa mga aral na binigay niya. Si Mark, hindi ko alam kung makikita ko siya ulit, at kung ano pa ang magiging relasyon namin. Wala akong magawa kundi tanggapin na hindi ko na kayang baguhin ang lahat ng ito. Bawat galit, bawat pagsisi, hindi na siya makokontrol. Kailangan kong magpatuloy, kahit hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Dumating din sa punto na hindi ko na kailangan ng lahat ng sagot. Hindi ko na kailangan ng closure o ng mga pangako. Baka nga hindi pa sila handa, o baka ako lang ang hindi pa handa. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero sigurado akong may mga hakbang akong kailangang gawin para maging mas mabuti. Siguro, yun na lang ang kailangan ko ngayon, ang magpatuloy, mag-grow, at matutong tanggapin na ang buhay hindi laging perpekto. So, DJ, kung may tanong man ako, baka ito lang, paano kung hindi pa sapat yung mga pagsisisi ko? Paano kung hindi pa ito enough para magbago ang lahat? Baka kasi may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, at baka hindi ko pa kayang baguhin lahat ng ito. Pero ang pinakamahalaga, siguro, ay magpatuloy, at maghintay kung kailan maghihilom ang lahat.